Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Natapos ang laban ni Momo at Ocaron sa mga aliens sa loob ng ospital. Nag-set ng rule si Momo kay Ocaron na huwag daw sasabihin ang tunay na pangalan ni Ocaron. Sabay na silang umuwi at sabi pa nga ni Momo kung gagamitin daw ni Ocaron ang kanyang tunay na pangalan na Ken, papatayin daw siya ni Momo. At walang nagawa si Ocaron, pumayag na lamang siya na hindi niya babanggitin ang kanyang tunay na pangalan na Ken. Naabutan na sila ng umaga sa labas ng kalsada at masaya sila na hindi na din makakalabas si Turbo Granny pag umaga. Inimbita ni Momo si Ocaron na doon na muna sila sa kanilang bahay. Dumating na silang dalawa sa pamamahay ng kanyang lola. Binalaan pa ni Momo si Ocaron na masyadong estrikto daw ang kanyang lola sa mga lalaki. At nang pumasok si Ocaron, biglang nag-alab ang kanyang buong katawan pero itinapon naman ni Momo si Ocaron dun sa may tubig para mapatay ang apoy sa kanyang katawan. Tinignan ni Momo ang malaking gusali kung saan pumasok si Ocaron, at nakita niyang may inilagay na barrier ang kanyang lola laban sa mga masasamang espiritu. At yun pala ang dahilan kung bakit nasunog ang buong katawan ni Ocaron, dahil nasumpa kasi siya ni Turbo Granny. Tinanggal na ni Momo ang talisman paper na nakadikit sa gusali, sinubukan na muling dumaan ni Ocaron sa mga gusali at sa kabutihang palad, hindi na nasunog muli ang kanyang katawan. Nakapasok na sila sa loob ng bahay ng kanyang lola pero wala siya at umalis. Nagbibihis si Momo at pinalabas na muna niya si Ocaron pero nakalimutan niya na magiging halimaw si Ocaron kung hindi niya magagamit ang kanyang Psychic power para hindi siya mag-transform. At yun na nga, biglang pumasok si Ocaron dahil unti-unting nag-transform na naman ang kanyang katawan, at nakita niyang nagbihis si Momo. Habang nagtatalo ang dalawa sa itaas ng bahay, may bigla silang narinig na tunog ng isang doorbell. Naitanong ni Ocaron kung nakabalik na ba ang kanyang lola sa bahay. Tugon pa ni Momo, hindi pa daw niya kailanman narinig ang ganitong klaseng pagtunog ng doorbell. Nasabi daw ng kanyang lola noon na meron silang dalawang doorbell sa bahay. Ang isang doorbell daw ay para sa mga tao at ang isa ay para sa mga evil spirits. May nakita silang isang anino na nakatayo sa harapan ng pintuan. Tugon pa ni Ocaron ay dahil ba daw ito sa pagtanggal nila sa talisman na ipinaskil ng kanyang lola sa gusali. Planong ididikit muli ni Momo ang talisman doon sa poste sa labas para masunog daw ang evil spirit. Lumabas sila sa backdoor at sinisilip nila ang pintuan sa harapan pero wala silang nakitang evil spirit, saan na ba daw yun nagpunta? At yun na nga, napansin nila na may mga itim na mga ulap na unti-unting bumabalot sa kanilang lugar. At sa hindi nila inaasahan, biglang nilagyan ng mga malalaking gusali ang paligid ng kanilang bahay para hindi sila makalabas at matrap sa loob. Nagpapanak na ang dalawa at gustong makalabas sa loob. Gusto ni Momo na idikit ang talisman paper sa Torii Gate pero hindi ito pwede kasi nakadikit ang Torii Gate sa gusali, tugon pa ni Ocaron. Tinignan ni Momo ang talisman paper at nagtataka siya kung bakit may dugo ito, at yun pala ay dumudugo na pala ang kanyang ilong. Si Ocaron naman ay sumusuka na din ng dugo at hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Tinignan ni Momo ang kapaligiran at puno ito ng mga may itim na fog, at ito pala ang dahilan sa mga nangyayari sa kanila. Nakita ni Momo sa itaas ang isang malaking kahoy na estatwa at nagsalita pa ito na nahanap na daw niya ang kanyang hinahanap. Dagdag pa niya na masama daw sina Momo dahil sinira nila ang kanilang mga pangako. Hindi nagtagal, umatake na ang higanti at sinuntok niya sina Momo at Ocaron, mabuti na lang ay nagawa pa nilang makaiwas. At dahil sa hindi inaasahang pangyayari, wala silang magawa at tumakbo na lamang. Hinampas sila ng higanti gamit ang malaking kamay nito at sa kasamaang palad, tumilapon silang dalawa gawa ng malakas na hangin sa paghampas ng higanti. Walang humpay ang mga pag-atake ng isang higanti sa kanilang dalawa. Pumorma ang higanti na katulad ng isang sumo wrestler, hinampas niya ang kanyang malaking paa sa sahig at gusto daw niyang makuha ang banana ni Momo. Sabi pa ni Ocaron na sigurado siyang isa itong alien at hindi evil spirit, isa daw itong flatwood monster,
tugon pa niya. Unang nakita daw ito sa isang town sa Amerika na tinatawag ng Flatwoods. Nakita na din daw ito sa Japan sa lugar ng Yamanashi. Kilala daw sila na aliens na may habang 3 metro ang taas. At yun na nga, naglabas ng mga maiitim na usok sa kanyang bibig ang alien. Kailangan daw nilang magawa ng paraan kung paano maiwasan ang mga poison fog na nilalabas ng alien. Si Ocaron ay unti-unti na ding nag-iiba ang kanyang kalahating katawan. Inatake ng alien ang kanilang pinagtataguan at tumakbo sila sa loob ng bahay. At sa hindi nila inaasahan, biglang bumalik sa normal ang katawan ni Ocaron nang makapasok sila sa loob, pero ang kanang kamay niya ay hindi bumalik sa normal. Nakapagdesisyon si Ocaron na labanan niya ang alien gamit ang kanyang sumpang katawan. Gusto niyang ipa-release ni Momo ang kanyang sumpa para gamitin ito laban sa alien. Ipapa-release lamang daw niya kay Momo ang physical curse habang ang kanyang ulo ay nasa normal. Habang nag-uusap ang dalawa, sinilip sila ng alien na nasa loob ng bahay. Sinubukan na ni Momo na pakawalan ang pisikal na sumpa ni Ocaron at ang alien ay inaatake na sila gamit ang paghampas na kanyang malaking paa. Muntikan na silang matamaan sa pag-atake pero nagawang mag-transform ni Ocaron at nakaligtas silang dalawa gamit ang mga mabibilis na pagkilos niya. Napakaangas ang transformation ni Ocaron at punong-puno daw siya ng power pero at the same time daw ay sobrang depressed din ang kanyang nararamdaman. Nilapitan na sila ng alien at pumunta sa harapan si Ocaron. Tatapusin na muna daw niya ang kanilang laban. Sa hindi inaasahang pangyayari, dinagana ng alien si Ocaron gamit ang mga malalapad na mga kamay nito. At yun na nga, hindi inaasahan na nakaiwas pala si Ocaron at pinutulan niya ng mga daliri ang alien. Hindi niya inaasahan na ganito pala kabilis ang kapangyarihan ni Turbo Granny. At sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagsuka ng dugo si Ocaron at sa kasamaang palad, tinamaan siya sa malakas na paghampas ng kalaban. Susundan pa sana ng pagtapak ng kalaban kay Ocaron at mabuti na lamang ay nailigtas siya ni Momo. Humihingi ng pasensya si Ocaron kay Momo dahil hindi daw kinaya ng katawan ni Ocaron ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Feeling daw ni Ocaron na parabang sasabog ang kanyang buong katawan into a million pieces. Hindi daw makakaya ng isang normal na tao ang ganito kabilis na pagkilos. Biglang napansin ni Momo na ang pagporma ng alien ay kaparehas ng isang sumo wrestler. Tugon pa ni Momo na kung may pagkakataon daw silang mapahawak ang mga kamay ng alien sa lupa, baka pwede pa silang manalo at makasurvive sa kanilang laban. At yun na nga, nag-transform na ulit si Ocaron gamit ang power ni Turbo Granny, tatamaan niya ang mga paa ng alien para mapahawa nito ang mga kamay sa lupa. Sumugod na silang dalawa papunta sa alien at naiwasan nila ang pag-atake nito. Ginamit ang mabilis na pagkilos ni Ocaron at nagawa niyang maputulan ng isang paa ang kalaban sa pamamagitan ng pagkagat nito. Susubukan naman ni Momo na patutumbahin ang alien gamit ang kanilang psychic power. Pipigilan niya ang sumpa ni Ocaron gamit ang kanyang kanang kamay at gagamitin daw niya ang kanyang kaliwang kamay para patumbahin ang kalaban. At yun na nga, napahawak ang alien sa lupa at biglang natunaw ang kamay nito. Laking saya naman ni Momo na tama ang kanyang hinala nung una. Pero sa hindi nila inaasahan, biglang tumubo ang dalawang paa ng alien sa ibang party ng kanyang katawan para hindi siya tuluyang matuno ng buo. Sa kasamaang palad, nahuli si Momo at inihampas siya sa gusali ng kay lakas. Sinundan pa ito ng isang suntok at talagang napuruhan si Momo sa pag-ataking yon. Masamang balita naman para kay Ocaron at hindi na niya mapigilan ang kanyang pag-transform pero sa hindi inaasahan, bumalik ang kanyang katawan sa normal. Hindi pa pala nawala ng malay si Momo at nagawa pa niyang matigil ang sumpa ni Ocaron. Galit na galit si Momo dahil nandaya daw ito, napahawak na daw ang alien sa lupa pero nandaya ito. Gusto naman daw na ipa-release ni Ocaron ang kanyang sumpa at wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero si Momo na daw ang bahala sa alien. Tinamaan ulit si Momo ng isang malakas na suntok galing sa alien, walang humpay ang mga sunod-sunod na pagsuntok ng alien kay Momo. Hindi pa din nagpatinag si Momo at nasa labas na siya sa Torii Gate, kinuha niya si Ocaron para mailabas niya din ito. At yun na nga, nagkaroon na sila ng pagkakataon na madikit ulit ang talisman paper sa Torii Gate at nasunog ang buong katawan ng alien sa kanilang harapan. At doon na natapos ang kanilang laban sa isang malaking alien. Bumalik na sa normal ang kanilang lugar.
Pero si Momo ay nawala ng malay dahil sa mga pangyayari, at masama ito para kay Ocaron. Nag-transform ulit ang buong katawan niya dahil si Momo ay nawala ng malay. Papauwi ang lola ni Momo galing sa isang event niya. Bigla niyang pinahinto ang kanyang sinasakyan at bumaba sa isang lugar at pinapauwi niya ang driver kung ayaw ba daw niyang mamatay. Sa kasalukuyang pangyayari, tuluyan ang sinakop ang buong katawan ni Ocaron ng kanyang sumpa habang si Momo ay nawala ng malay at nakahilata ito. Pinulot ng halimaw si Momo at may plano itong kakainin pero sa biglang dumating ang kanyang lola at inatake niya ang halimaw na katawan ni Ocaron. Inakala daw ng kanyang lola na nagdala na naman daw si Momo ng isang walang kwentang lalaki sa kanilang bahay pero ito pala ay hindi tao. Dito na magtutuos ang lola ni Momo laban sa isang sinumpang katawan ni Ocaron. Biglang umatake ang halimaw gamit ang kanyang bilis pero ito ay nasunog dahil sa ginawang barrier ng lola ni Momo. Inaasahan na pala ng lola ni Momo na aatake ang halimaw sa blind spot niya kaya pala nakapaghanda na siya sa kanyang pagdepensa. Malas lamang ng halimaw at nahulog siya sa kanyang patibong at napasok siya sa isang ginawang guhit na bilog para hindi siya makagalaw. At nang mailabas ang isang kamay ng halimaw sa bilog, nasusunog ito bigla. Gumuhit ng isang linya ang lola ni Momo at binyantaan niya ang halimaw na kung lalagpas daw siya sa linyang ito, siya daw ay mamamatay. Dagdag pa niya na ang kanyang itinanim na pako sa loob ng bilog ay nagsisilbing barrier niya sa loob ng bilog. Kaya pala daw na hindi magawang mahawakan siya ng halimaw ay dahil protektado siya ng barrier. Nilapitan niya ang halimaw at tinitigan niya ito ng malapitan, ang sabi pa ng halimaw na sisiguraduhin daw niya na makakain at mapapatay niya ang lola ni Momo. Sinabihan pa siya ng halimaw na wag daw siyang maging kampante na makukulong niya ito habang buhay. Sagot naman ng lola ni Momo na hindi niya daw ikukulong ito, gusto daw niya itong patayin. Pinagpupukpok niya ito ng kanyang dalang pamalo at walang nagawa ang halimaw dahil sa barrier. Habang nasa loob ang halimaw, hindi niya magagamit ang bilis nito. Sinabihan siya ng halimaw na kung susunugin daw siya, mamamatay daw ang katawan ng lalaki na kanyang sinumpa. Pero hindi natinag ang lola ni Momo, papatayin daw niya lahat ng mga nanloloko sa kanyang apo na si Momo kahit pa daw ito ay isang tao. Umaksyon na siya para lumayas na ang halimaw sa katawan ng lalaki, at yun na nga. Hindi natin nakita ang mismong ending ng kanilang laban. Nagising na lamang si Momo na nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Bigla niyang naaalala si Ocaron at nag-aalala ito kung ano na ang nangyari sa kanya. Tinanong ni Momo ang kanyang lola kung nasaan na ba ang lalaki na kanyang kasama. Nagmamakaawa si Momo sa kanyang lola para sabihin niya kung ano ang nangyari kay Ocaron. Ang sabi ng kanyang lola ay nasa main shrine niya inilagay si Ocaron. Dali-daling pinuntahan ni Momo ang main shrine at sobra ang kanyang pag-aalala sa kanya. Inakala talaga niya na may nangyaring masama kay Ocaron at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil siya ang nagpapunta nito sa isang lugar na may masamang espiritu. At binuksan niya ang pintuan ng shrine, nakita niya si Ocaron na kumakain at maayos naman ang kalagayan nito. Hindi naman mapigilan ni Ocaron ang kanyang pag-alala kay Momo at biglang sinirado ni Momo ang pintuan dahil sa kaingayan ni Ocaron. Sinundan siya ng kanyang lola sa shrine at hindi daw lalabas ang sumpa ni Ocaron pag nasa loob siya ng shrine. Sa sandaling lalabas daw siya sa shrine, lalabas muli ang kanyang sumpa. Kinuha pala ni Turbo Granny ang banana ni Ocaron at habang nasa kanya ito, ang sumpa ni Ocaron ay hindi mawawala. Biglang sinabihan sila ng lola niya na makipaglaro ng habulan kay Turbo Granny. Si Turbo Granny daw ay sobrang tiwala sa kanyang mabilis na pagtakbo. Dapat daw ay kutsain nila si Turbo Granny para tanggapin ang kanilang hamon na habulan. At dito sila magkakaroon ng problema, ang buong syudad daw ng Shono ay teritoryo ni Turbo Granny. Kailangan daw nilang mapasunod at mapalabas si Turbo Granny sa kanyang teritoryo nang hindi nahuhuli sa kanilang habulan. Kung magagawa daw nila na mapalayo si Turbo Granny sa kanyang teritoryo, magiging mahina daw ang kapangyarihan nito at kayang-kaya na nila itong talunin. At nakapagdesisyon ng kanyang lola na tutulungan sila sa kanilang pagpapalakas sa kanilang mga abilidad upang makaya nilang matalo si Turbo Granny. At sinimulan na nila ang kanilang training, pinaghusay naman ni Momo ang kanyang psychic power. Sinabihan siya ng kanyang lola na ipikit ang kanyang mga mata. Nag-aalala naman siya kay Ocaron na sa oras na ipikit ang kanyang mga mata, lalabas ulit ang sumpa ni Ocaron.
Sabi naman ng kanyang lola na ang problema ay ang pagdepende ni Momo sa kanyang paningin. Subukan daw niyang gamitin ang lahat ng kanyang senses kagaya ng paghawak. Ipinikit na ni Momo ang kanyang mga mata at nakita niya ang aura ng masamang espiritu sa katawan ni Ocaron at ramdam niya ang sobrang lamig nito. Si Ocaron ay duming-dumi na talaga siya, hindi na niya mapigilan, walang nagawa si Momo kundi sundan at panoorin si Ocaron sa loob ng banyo habang dumudumi. At sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas si Turbo Granny sa katawan ni Ocaron at ang kanyang lola ay nawala sa sarili at dumudugo ang ilong at ang tenga nito. Sabi pa ni Turbo Granny na ang kanyang sumpa daw ay nakakahawa. Kahit sinong tao daw ang makita ni Ocaron ay isusumpa hanggang kamatayan. Hinamon si Momo ni Turbo Granny na pumunta sa tunnel mamayang gabi kung saan siya namamalagi. Kung hindi daw, gagamitin niya si Ocaron para isumpa ang lahat ng tao hanggang sa kanilang kamatayan. At kinagabihan, pinagsuot sila ng kanyang lola ng isang damit na proteksyon sa mga masasamang espiritu. Bago umalis sina Momo papunta sa lugar ni Turbo Granny, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang lola at sabay sabing wag daw siyang mamamatay. Abangan nyo sa susunod na episode ang paghaharap nina Momo at Ocaron sa loob ng tunnel.